Hello po 'no, Bongdano po. Nag-aapila tayo 'no sa mga schools division superintendent. Katulad dito ng ginawa sa'min sa Caloocan, alam niyo, yung mga applicants na principal na hindi nabigyan ng natural vacancy, ang ginawa ng SDS namin, lahat sila, yung mga hindi nabigyan ng natural vacancy, lahat ng mga applicants ay isinama ngayon dito sa ECP. Kaya lahat ng principal, mapopromote yung mga nag-apply. Walang may iwan. Yan ang ganda rito sa amin. Sana, yung mga division office din, yung mga SDS natin, huwag pababayaan yung mga school head. Oo, huwag nadideprive dapat yung school head. Kasi yung mga school head, kasama dyan sa ECP. Hindi lang guro ang dapat ma-promote. Di ba? Yung mga manager din ng school. Oo, sila dapat ang hindi naman inuuna. Dapat kino-consider din sa promotion. Ano? Sana po panawagan natin sa mga school division superintendent, wag pong pababayaan, wag pababayaan yung mga principal. At magiging fair tayo sa mga principal natin, Although alam naman natin na may nauna discretion ng principal. Pero yung mga other applicants na qualified naman, dapat kung hindi man sila pwede sa natural vacancy at nag-qualify sila sa ECP, ano po yan talagang mandatory yan. Pag tumanggap yung division ng application for principal under ECP reclassification, pag nag-qualify yung mga yan, talagang mandatory na ipopromote. Hindi po pwedeng hindi po promote kasi nag-qualified sila Oo, hindi sila pwedeng iwan. Kaya sana po kung walang natural vacancy na ibibigay sa mga principal, dapat isasama sila sa the expanded career progression budget. Yung lahat ng mga nag-apply na nag-qualify, dapat walang iiwan sa kanila. Kasi kapag nag-iwan at hindi sila na disqualify, madideprive sila. Madideprive yung mga principal. Kasi sa provision ng ECP, kapag nag-qualify na, di ba, na-assess na yung papers ng mga principal, hindi mo na pwedeng isoli sa kanila yan Ipo-push forward mo sila. Hindi pwedeng hindi. Kasi nasa guidelines ng ECP na talagang mandatory yan as a rule, as a criteria, as a guidelines na lahat ng nagko-qualify sa ECP, even the principals, must be endorsed for promotion under ECP. Hindi pwedeng isoli yan. Hindi po pwedeng na sa susunod ka na lang. Hindi. Oo. Basta may budget. Oo, basta may budget. Basta wag lang iiwan. Kung walang budget, maintindihan ng principal. Kaya lang, dapat isasama lagi pag may budget. Oo. Basta nandyan lang yung kanilang application. Kasi, hindi po pwedeng ma-promote yung iba na nasila ang nauna. Ganun yan Parang guro din yan. Diba? Kung may mga applicant na principal pero mas nauna sila, hindi pwedeng unahin yung mga nahuling nag-apply sa ECP. ECP to. Dapat uunahin sila. Whether natural or ECP promotions, Kaya kung naunang nag-apply to, kasi ganyan ng ECP, wala na ngayong palakasan 'Di ba? Naka-apply na to, nakaumang na yung mga principal dito. O hindi man sila, sige, granted hindi sila nauna. Sila naman yung sumunod. Dapat walang tatanggapin muna yung SDS ng mga susunod na applicant na principal hangga't hindi na po promote itong mga to kasi ganyan yung sistema ng the expanded career progression kaya napakaganda. Walang pwedeng mauna dun sa mga nauna. Ganyan yan Kaya kung yung mga SDS, meron ng mga nauna tapos yung mga nasa likuran inuna, that's very wrong. Maling-mali yun sa guidelines ng ECP. At pag ganyan ang process ng mga SDS, ganyan ang kanilang ang handling, maraming magreklamo mga principal.
Kaya gano'n po ano, sana 'wag ide-deprive yung mga principal na nakapag-apply na. Sabihin na nag-qualify na meron ng result. Dapat ipu-push talaga sila. Hindi sila po puwedeng hindi ipu-push kasi nagkaroon na ng, nagkaroon na, natapos na yung comparative assessment. So gano'n po 'no, so nakikiusap tayo sana yung mga SDS natin iko-consider sa promotion yung mga school head. Maraming salamat po.